Hello, pensioners! It's me, Angel. Welcome sa aking YouTube channel. Sasagutin ko tong comment ni Ma'am Patricia. Hi, Ma'am. Tago ko lang kanyang last name. Sabi niya, paano yung nag-file noong April 2026 pero na-approve na nung first week ng May? Kasama na ba sa June increase, Ma'am? Mga ma'am and sir, ang babasehan po natin lagi ha ay ang inyong date of retirement sa SSS. Hindi po tayo magbe-base kung kailan po ito naaprubahan ni SSS or kung kailan nyo natanggap ang inyong retirement claim. Sa nag-comment po kay Ma'am Patricia, kung April 2026 po ang inyong date of retirement, yan po ang ating babasehan. So dahil ang inyong date of retirement ay April 2026, yes, kasama po kayo sa increase ngayong second round na mangyayari or nangyari na po ngayong June 2026. Marami pong ganitong cases guys ha, nag-apply ng retirement claim sa SSS, kaso umabot pa ng ilang buwan bago na aprubahan dahil may inaayos pa sa records. So pag ganun po, wag po kayong mag-alala guys. Lagi niyong titingnan ang inyong date of retirement mismo. Wag kayong tumingin doon sa kung kailan niyo na natanggap ang inyong retirement sa SSS. Kaya nga, meron tayong mga pensioners dito guys na nagko-comment regarding doon sa 18 months advance pension. May iba dito magko-comment, Ma'am, bakit nag-umpisa na yung regular monthly pension ko? Hindi ko pa naman natapos yung 18 months. Di ba po dapat sa 19th month pa mag-umpisa yung monthly regular pension ko? Bakit kaya nag-umpisa na po agad ngayon? Ilang buwan pa lang ang nakalipas. So dahil po yun guys, date of retirement kasi tayo magbabase. Halimbawa, ang iyong date of retirement ay January 2026. Tapos may inaayos ka pa dyan, aprubahan na yan ni SSS ng September 2026. Pag mag-18 months advance pension ka, ang bilang niyang mag-uumpisa po kung kailan ang iyong date of retirement, January 2026. Kaya akala mo, ang 18 months mo nag-umpisa yan ng September, hindi po. Nag-umpisa yan doon sa iyong date of retirement, which is January 2026. Malinaw po ba? Date of retirement tayo guys, hindi po sa approval ni SSS. Ha, halimbawa, di ba, January 2026 ka nag-file, dahil yun na yung date of retirement mo. Tapos, napatagal yung proseso kay SSS na approve ka July 2026 na. Pag ganyan po, kasama kayo sa increase ng June 2026 sa second round. Dahil January pa lang naman ang inyong date of retirement. So June 2026, kasama na kayo sa increase niyan. Kahit pa July 2026 na aprubahan ni SSS ang inyong pension. Basta you have to make sure yung January 2026, yun yung date of retirement nyo ha. Dahil meron pong iba dito na akala nila, ito na yung date of retirement nila, mag-file na yan sila kay SSS. Tapos sasabihan sila ni SSS, Ma'am, sa July 2026 pa po kayo mag-file. Balik po kayo sa July 2026. Kasi ibig sabihin yun yung inyong date of retirement. Kaya mahalaga po talaga na dapat alam po natin ang ating date of retirement sa SSS. Kung mag-walk-in application kayo sa SSS guys, doon pa lang pwede na itanong yan, Ma'am, ano po yung date of retirement ko? Ang iba kasi dito, ang alam nyo lang po na date of retirement sa SSS ay ang inyong 60th birthday, 60 years old nyo. Tapos ang inyong 65th birthday, no? Hindi lang po yan, guys. Meron pong 4 na klase ng date of retirement sa SSS. At ito yon, yung nakikita nyo ngayon sa screen. Kahit ano pa yung membership type mo ha, employed ka man, self-employed, voluntary, kasambahay. Ito po yung ating date of retirement sa SSS. At titingnan na lang natin dito saan tayo pasok. Kung ano yung date of retirement natin. Itong number 1, ang date of retirement mo ay ang iyong date of separation kapag ikaw ay employed po sa company. At nasa 60 to 64 years old ka pa. Okay, yun ang iyong date of retirement sa SSS, ang iyong date of separation. Ito namang 60th birthday, if already separated. Halimbawa po, isa kang employed ka before, tapos nag-retired ka na no, at the age of 55, and then hindi ka na nag-contribute kay SSS, nananatiling employed ang employment status mo kay SSS. Nag-antay ka na lang kung kailan ka mag 60 years old.
So yung 60 birthday mo po, 60 years old mo, yun po ang iyong date of retirement sa SSS. Halimbawa, ikaw ay voluntary member. Tapos, tumigil ka na rin ng contributions. Naghihintay ka na lang kailan ka mag-60. So yun po ang iyong date of retirement sa SSS, ang iyong 60th birthday. Okay? Ang iyong date of retirement naman sa SSS ay 65th birthday mo. Ito regardless na kung employed ka man, nagtatrabaho ka pa or hindi. Basta 65th birthday and nabuo mo naman na yun. Pasok ka na sa requirements, qualifications bilang isang pensioner kay SSS. 65th birthday po ang iyong date of retirement. Malinaw po ba? And then the last one, ito yung magiging date of retirement mo. Month after the semester. Para to sa mga member guys na nasa retirement age na pero binubuo pa rin na mapuno ang 120 months na contributions. Halimbawa, 60 years old ka na ngayon, kaso kulang pa yung 120 months mo, nagkukontinue ka pa rin ng contribute. So, ang iyong date of retirement ay month after the semester kung kailan mo nabuo ang 120 months. Hindi kung kailan ka nag-60, hindi kung kailan ka nag-65. Clear po ba, mga mamshi, mga palalab ko dyan? Alright, SSS members and pensioners, sana may natutunan kayo sa aking video for today. That's all for my video for today. Thank you so much for watching everyone. God bless you all.